Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome sa ating pag-aaral sa oras po na ito. And the lesson na pag-aralan natin is sanctification. And part 1 kasi may mga kasunod pa tayong topic regarding this one o may karugtong pa po ito. Napakahalaga po ang topic ng sanctification in the Bible at sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos natin ay isang banal na Diyos at dahil nga siya ay banal, dapat ang isang tagasunod niya ay isang banal din. Although ang tao ay namuhay sa kasalanan, but the Lord make a way para ang tao ay maging malinis, mapawalang sala, ma-purify, at the same time maging banal. But sanctification, it is our act. Ito'y process na tayo mismo ang gagawa nito. No? Unlike ng justification, ang Diyos mismo ang may gawa. Pero ang sanctification, ikaw ang gagawa. Ikaw ang magsikap paano mo ma-sanctify yung sarili mo sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Sabi ito, without holiness, no one will see the Lord. Kaya po hindi po natin pwedeng sabihin na wala ka namang inaapakang tao, okay na po yun. Walang karapatan na inapakan, okay na po yun. But if we have to talk about holiness, it should be based on the Bible concept, based on the Word of God. No? Kasi marami pong mga tao sa panahon natin na yung ginawa nila ay okay na yon, mabuti naman silang tao, mabait naman sila. Pero titingnan natin yung standard ng Diyos, hindi ang standard ng mundong ito. Okay? And no one will see the Lord, no, without holiness. Kaya napakahalaga ang isang pamumuhay ng may kabanalan at lalo na ito, no, ang sanctification process. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, it is God's will that you should be sanctified. So this means that sanctification is the will of God to all. So ibig sabihin, ikaw na mamuhay na isang banal, mamuhay na separated from this world, yun po ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na ikaw ay maging i-consecrate mo ang iyong sarili para sa Diyos. Siya mismo ang may gusto niyan. Siya mismo yung kalooban niya. Kaya nga, kung tayo po ay banggitin natin yung Ama namin, di ba sabi doon, let your will be done on earth as it is in heaven. Let your will be done. Sabi ito, it is God's will that you should be sanctified. So the will of God must be followed, must be done on this earth. Amen? Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya nga hindi lang Ama namin na-memorize natin, but how about to obey the will of God? Sabi nga, it's God's will. Di ba? God's will. We must be sanctified. Okay? In regeneration process, our nature is changed. Yun po yung katotohanan. Ibig sabihin, yung pagiging tao mo, kaya yung pag sinabi natin born again. Okay? Yun po ang na-change doon. In justification process, our standing is changed. Ibig sabihin, you are justified, you are cleansed by the blood of God, by the blood of Jesus. Okay? Pinatawad ka, pinawalang sala ka, wala po tayong ginawa dyan. Ang Diyos may gawa niyan. The regeneration, ang Lord din ang nakakalam. Paano ka ma-born again? Paano mabago yung pagkatao mo?
The justification, wala rin tayong ginawa dyan. It is the Lord's activity, the Lord's act. Si Jesus mismo namatay para sa atin to justify our sins. And sabi dito, in adoption, our position is changed. Ibig sabihin yung ating pagiging anak ng Diyos. Di ba nga, all of us, lahat ng tao, created by God at galing sa Diyos. But not all people is called the children of God. Ang sinabi ng John 1:12, for those who believe, for those who accept and believe in Him, for those who accept and believe in Him. Okay? Yung tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At tinutukoy doon yung mga taong tumanggap at sumampalataya kay Jesus Christ ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, lahat ba tumanggap kay Kristo? Lahat ba ay sumampalataya kay Kristo? I guess hindi naman lahat kasi may iba't ibang mga paniniwala ang iba't ibang tao. And in sanctification, our character is changed. Ito dapat ang nagbago. Madali maging Christian, pero mahirap maging mamuhay bilang isang Kristiyano pamumuhay. Ang pagiging Kristiyano, madali lang. Ang pag-attend ng simbahan, madali. Kahit pa araw-araw nasa simbahan ka. But, kumusta ang karakter? Nagbago ba? Kumusta ang paniniwala? Nagbago ba? Kumusta ang pananampalataya? Nagbago ba? Ikaw po ang makakasagot niyan. No? So, yun ang kailangan nating maipakita sa Panginoon. Na hindi lang yung pagsimba, kundi ang pamumuhay mo araw-araw. Ang pagsimba, every Sunday lang, linggo lang yan. Once a week. Pero how to live 7 days, 24/7. Ang pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano, ang isang mapakita natin. Amen? Okay. Now, let's talk about the definition of sanctification. Sanctification is the work of the Holy Spirit. Okay? Sanctification and holiness are the same in essence, the same in principle. Okay? And sanctification is separation. It's the work of the Holy Spirit in us. Tandaan natin, this is the ministry of the Holy Spirit. Our time is the ministry of the Holy Spirit. And the Holy Spirit will help us to become sanctified life, to become a sanctified person. Okay? Yun po ang gusto ng banal na Espiritu. Pag sinabi natin sanctification, holiness, it's parang synonyms. Okay? Kasing kahulugan. Okay? At pag sinabi natin separation, separation saan? Para saan? You are separated. Kaya nga, pag ikaw ang isang tao na tunay na born again, magugulat na lang yung mga kaibigan niya dati. 'Di ba? Kung dati isang lasinggiro, humiwalay na siya sa mga kaibigan. Hindi na siya naglalasing. And that is separation. Sabi ng mga iba, nagbago ka na. 'Di ba? Hindi ka naman ganyan dati. Kasi nga, you are now living a holy life. You are now, yung sarili mo ay patungo sa katotohanan at mamuhay sa katotohanan. And that is separation. Separation from this world. Hindi lang din magtatago, kundi yung way of life. Hindi ka na masyadong gumigimik, di ba? Hindi ka na kung ano yung mga uso ng tao, hindi ka na rin makisabay. No? Kasi nga sabi ng Romans chapter 12, no? Verse 2. Do not conform to the image of the world, but be transformed by renewing your mind. Di ba? Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ano yung mga uso? Huwag kang umayon doon. Kasi ang Diyos hindi nagbabago. Kaya nga walang bagong Bible eh. May New Testament. Para wala na pong New to the New Testament. Wala na po eh. Walang Modern Testament eh. Isa lang. And the Bible, the Old and New Testament, yun lang. Wala na pong pangatlo.
'Di ba? Kaya nga sa ating pamumuhay, hindi po natin pwedeng iti-twist. At kahit sabihin natin that the Bible written long time ago, hindi mo pwedeng i-twist, baguhin, at mamuhay ka ngayon ayon sa iyong sariling gusto. Okay? Ang sabi dito ng Psalms 4:3, know that the Lord has set apart His faithful servant for Himself. The Lord's heart when I call to Him. And the Lord hears when I call to Him. Diba? Sabi ito, the Lord has set apart His faithful servant for Himself. At nakikinig siya kung tayo'y nananalangin, tayo'y tumatawag. Diba? So, yan ang gusto ng Panginoon. Ibukod tangi ka niya, ihiwalay ka niya. Okay, ihiwalay ka niya para sa kanya. No, His faithful servant for Himself. Kaya nga, kung balikan mo ang Old Testament, out of the 12 tribes, ang mga Levita ay hiniwalay ng Lord to serve Him. Pero hindi lahat ng Levita ay acceptable. May mga sumasablay. Kaya nga lagi sabi ng the Lord, consecrate them. Consecrate yourselves. Okay? Kasi kailangan. 'Di ba? Hindi lang po lahat ng mga ministers in the churches. Lahat po tayo. 'Di ba? Lahat tayo na naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi pa ng 2 Timothy chapter 2 verse 21 and 22, therefore, if anyone cleanses himself from these things, tinutukoy doon yung mga maruming makasalanan, no? Ating nilinis ang ating sarili. Inihiwalay natin, no? Pinupurify natin ang sarili natin. Cleanses himself from these things. He will be implement for honor, sanctified, useful for the master, prepare for every good work. Sabi ng 22, now flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. Lahat ng mga tumatawag sa Diyos, di ba? You have to flee lahat ng mga makalaman na mga hangarin, mga gawaing makalaman, youthful lust, yung desire ng ating flesh, lalo na ang sexual immorality. We have to flee. Lumayo ka, layuan mo yan. Di ba? And you have to pursue righteousness, faith, love, and peace. Yun po ang gusto ng Panginoon. Di ba? Yung mga taong inihiwalay na nila yung sarili nila mula sa mga makamundong activities, mula sa makamundong gawain. Ang sabi natin, he will be an implement for honor, sanctified, useful to the master, and prepared for every good work. So itong taong ito, ikaw yung nung kinikilala mo ang Diyos, naglingkod ka ngayon sa Panginoon, inihiwalay mo na yung sarili mo mula sa makamundong gawain, mula sa youthful lust, mula sa mga kalayawan, mula sa kahalayan, di ba? Hiniwalay mo na yung sarili mo diyan at hindi ka ngayon kahit pa maraming umaaligid sa iyo ng mga temptations, hindi mo tinanggap. Di ba? You are now ikaw ngayon mag-implement ng dangal, di ba, ng kabanalan para mapakinabangan ka ng Diyos para sa Kanya at maihanda ka sa isang gawaing mabuti. Pag sinabi natin gawaing mabuti, gawaing makadiyos, magkaiba po ang mabuti sa mabait. Pag sinabi natin mabuti, it talks about God kasi there is no one it's good, it's only God. Maraming tao kind. 'Di ba? Kind sila, kindness. Pero pag sinabi natin goodness, it talks about the Spirit of God doing it on us. No? Kaya po mga kapatid, ito ang gusto ng Panginoon sa atin. No? Na ikaw ngayon ay humiwalay na sa makamundong gawain. Paglalasing, bisyo, alak, sugal, sigarilyo, babae.
Di ba? Mga pagnanakaw, mga paglapastangan sa mga magulang, mga batang matigas ang ulo, hindi sumusunod sa magulang, pinahiwalay ka ng Diyos sa ganon. Dahil ang gusto ng Diyos, hindi lang walang bisyo, kundi maging masunuring anak ka din. Kagaya ng isang bata na hindi nagtatanim ng galit. 'Di ba? Kaya nga inahalin tulad din tayo sa isang bata. Nasabi ni Kristo, kung hindi kayo maging bata katulad nito, hindi kayo makapasok sa kaharian. 'Di ba? Bakit? Ang mga bata kasi kahit nag-away, mamaya-maya bati na yan, maglaro sila ulit. Pero tayo, pag sinabi po nating sanctification, pag sinabi nating kabanalan, hindi lang ang paghiwalay natin sa gawaing makamundo, pati rin yung pagtanggal ng puot, galit, hinanakit sa puso natin. Na kaya nating magbigay ng kapatawaran. 'Di ba? Na kahit kaaway mo, mahalin mo pa rin. Kasi yan ang utos ng Diyos sa atin. Anong pagkakaiba kung ang mga kaaway mo ay hindi mo naman pala kayang ibigin? Anong pagkakaiba mo sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos? Kaya nga, hindi pwedeng sa mabuti ka lang gumawa ng mabuti, sa mabait ka lang gumawa ng kabaitan, pero sa kaaway mo gawan mo rin ng paghihiganti. No. Dapat hindi ganon. Sa lahat at wala kang ibukod tangi. Gawan ng mabuti, good work, and that is good work. 'Di ba? Kaya nga, balikan ko yung ama namin, 'di ba may nasabi nung patawarin mo kami sa aming kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa iba. Kaya kung hindi ka nagpapatawad sa iba, edi kasinungalingan mo na 'yon. 'Di ba? Patawarin mo kami sa aming kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa iba. Kaya wala ka, pag sinabi mo nung pinatawad mo ang ibang tao sa kanilang kasalanan sa iyo, wala ka nang naititirang galit doon. At hindi mo na balikan ang kanilang kasalanan. Kasi ang Diyos, nung binura niya ang ating kasalanan, nilinis ka niya, hindi na po niya iisipin ang kasalanan mo. Binura na nga niya eh. May burado ba na nakikita pa rin? Na kahit mantsa ay dapat hindi nakikita. Yun ang tunay na pagpapatawad. Sabi pa ng 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 7, it is God's will that you should be sanctified and that you should avoid sexual immorality. Ito na yung sinasabi ko kanina. That each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Diba? Kaya natin pigilan ang sarili natin. Labanan ang temptations. Humiwalay sa kasikiman. Diba? Not in the passionate lust like the pagans who do not know God. And that in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister o wala man lamang sa kapwa. Di ba? Kapag kinikilala natin ng Diyos at kumikilala tayo that there is God, hindi mo dapat lamangan ang kapwa mo. Hindi mo pwedeng dayain ang kapwa mo. Di ba? Sabi diyan, hindi ka mag-take advantage doon sa mga inosenteng tao. Sa mga taong walang kamalay-malay, hindi ka dapat mag-take advantage doon. Ang gagawin mo, dapat mag-control ka sa sarili mo. Do not look at your own interest. Interest ng karamihan ang titingnan mo. Di ba? The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Yan po ang gusto ng Panginoon. Hindi tayo tinawag para maging makasalanan. Tinawag tayo ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, dapat hindi natin ikahiya kung namuhay ka ng may kabanalan. At kung sabihin ng mga tao, ang banal mo naman, magpasalamat ka sa Lord. Nakikita nila yung kabanalang ginagawa mo. Nakikita nila how you practice holy life. At ang Diyos ang maparangalan doon kasi sinusunod mo ang utos ng Panginoon. Believers of Jesus Christ are sanctified by God, for God, from sin, and for the holy life. Hindi ba? Ang Diyos ang nag-sanctified sa mga naniniwala kay Kristo. At
Sinasanctified ka para sa Kanya. Sinasanctified ka from sin. Inihiwalay ka sa kasalanan. At para mamuhay ng may kabanalan. Now, let's talk about the author of sanctification. Number 1, God the Father. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and He will do it. See, nakita natin in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24. Ang Diyos ng kapayapaan will sanctify us through and through. Make our whole being, the spirit, the soul, and the body. Kaya hindi pwede lang body, hindi lang pwede soul, hindi pwede spirit lang. Buo po yan, yung tripartite being. Keep blameless. Diba? Pagbalik ni Kristo, blameless dapat tayo. Walang makitang spot. No? Habang nabubuhay tayo, sabi nga nila, hindi naman tayo ligtas sa kasalanan. Pero, dapat, mamuhay tayo, mag-practice tayo, araw-araw. Hindi man tayo exempted dun eh. Lahat naman tayong taong habang nabubuhay. Kaya lang, pag patulan natin ang kasalanan, hindi ano pang mangyayari? Ang kailangan natin, strive to become a holy person. Pagsikapan. Pagsikapan mo yan, araw-araw. Kahit may mga confrontation, di ba, may criticism, hayaan mo ang Lord. Mag-ayos na lahat ng yon. No? Huwag tayong gumanti ng masama sa masama. Bagkus gantihan natin ng mabuti. Di ba? Because God the Father is the author. And number 2, God the Son. So that the Christ, no, might sanctify here yung church ang tinutukoy, yung body, yung people, having cleansed here by washing of water with the word. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 26. Ang Panginoon mismo, ang Panginoong Jesucristo, sanctify His people, the church. He is the head, we are the body. Okay? Washing of water with the word. Diba? His word cleanse us. And of course, number 3, God the Holy Spirit. But we should always give thanks to God for you, brothers and sisters, beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. See, nakita natin that the Trinity, the Triune God, the Theo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sila yung gumawa ng paraan para ikaw at ako mamuhay ng may kabanalan. Pero again, nasa iyo yan. Paano mo tanggapin ang pamumuhay yun? Ginawa ng Diyos yan. Paano ka ngayon mamuhay? Magtago sa bahay para sabihin wala ka maging makasalanan? No. Kailangan nating mamuhay ng normal din. Gumala ka. Hindi ka man pinigilan ng Lord eh. Pero yung mamuhay ng may kabanalan, hindi lang magtago ng bahay, kundi namuhay ng normal at ipakita sa mundo na ikaw ay asin at ilaw sa mundong ito. Separated ka. Hindi ka kagaya nila. Kunting gusot, away. Lawakan ang pag-iisip, hindi maging makitid. No? Magpatawad sa kapwa. Lumayo sa kasalanan, lumayo sa lahat ng klase ng kasakiman, at mamuhay na isipin lagi ang Diyos sa araw-araw. Okay? So, yun lang. That is our part 1 of this lesson, sanctification. And let us pray. Father God, I hope that the message na kanilang mapakinggan ngayon ay maunawaan nila at ito'y kanilang maisa pamuhay. Hiningi ko po that the life of sanctification ay maipractice ng aking mga kapatiran, mga kasamahan, at maging yung mga nagbubukas ng channel na ito, na ikaw mapurihan, maparangalan sa buhay nila, Ama. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo.
Amen. God bless po sa lahat. I hope kung naintindihan nyo, pwede nyo i-like, share ang video ito. Salamat ng marami.